Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. Ngayon pong araw ay araw ng Lunes. Samahan po ninyo kong magnilay ngayong Lunes Santo sa ikalawang hapist ni Maria or the second sorrow of Mary, the flight into Egypt. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. When the Magi from the east had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. Herod is going to search for the child to destroy him." Joseph rose and took the child and his mother by night and departed to Egypt. He stayed there until the death of Herod, that what the Lord had said through the prophet might be fulfilled. "Out of Egypt I call my son." When Herod realized that he had been deceived by the Magi, he became furious. He ordered the massacre of all the boys in Bethlehem and its vicinity, 2 years old and under, in accordance with the time he had asserted from the Magi. Then was fulfilled what had been said through Jeremiah the prophet. A voice was heard in Ramah, sobbing and loud lamentation, Rachel weeping for her child, and she would not be consoled, since they were no more. Narinig po natin na nagpakita kay Jose sa pamamagitan ng isang anghel at sinabi po niya sa kanya, "Dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina at doon kayo manirahan at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo. Kailangan ninyong umalis sapagkat hinahanap ni Herodes ang bata upang patayin." One of the greatest sorrow of a mother, aside from worrying the safety of her son, she also worry sa kanyang pagbabiyahe, lalo na kung bago po siyang panganak, no? Kung bagong panganak pa lamang. But if Mary precisely presumed to the fact that she accepted this kind of role to become a mother of Jesus without knowing the consequences of her fiat, when the angel came and told her, "It is being told to you that through me, that you will be the mother of God." Mayroon po siyang tanong sapagkat siya ay nakikinig at siya po ay nagtanong sa kadahilan ng ang kanya pong narinig ay kamangha-mangha at ang kanya pong tugon ay paano ito mangyayari. At ano pong sagot ng anghel sa kanya? "You will become pregnant, not by anything, except precisely by the power of God. Lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo." Then she said, "Fiat, let it be, because after all, this is the will of God." Now, when she answered that fiat, she did not know the consequence of her fiat, whether it is only there or it is still take a bit extended in her life. That's why one of the extension of her fiat is the acceptance of going to Egypt. No? Get up. Take up your son, fly to Egypt, because Herod is trying to kill the baby.
And if the baby will killed, the redemption precisely which shall be planned by God will not take effect. So, we can see Mary worrying physically and emotionally. But I think the worry of Mary, although so sad, sapagkat she will leave her comfort, transferring one place to another. Kumbaga, kinakailangan po niyang magsimula ulit. At hindi nila alam kung ano at sino ang kanilang dadatnan sa Ehipto. They need to live in the middle of the night without any assurance. They were stranger in Egypt. Wala silang kamag-anak doon. Wala silang kakilala doon. Definitely po, pagsususpetsahan po sila. Yet, she went there. Although there is a apprehension of worry, not so much. Because their faith in God, isipin po natin ang kanilang hirap na kailangang danasin. Makarating lamang po sila sa Ehipto. At take note, ang pagbabiyahe po noon ay gamit lamang ang mga hayop o di kaya ay sila ay naglalakad. That is the means of their transportation. At ilang kilometro po ang kailangan nilang lakarin, ang kailangan nilang lakbayin. Makarating lamang sila sa kanilang destinasyon. Ganyan na lamang ang sinuong nahirap ni Maria at Jose. Kalong-kalong ang kanilang anak habang naglalakbay. Mabato, mabako ang daan. Nandyan na din ang pangamba na baka sila ay manakawan o di kaya ay pagsuspetsyahan. Isipin po natin kung tayo po ang nandoon sa kanilang sitwasyon. Hindi po ba napakahirap? Hindi po ba napakasakit? Yet, despite all those trials, Mary still silent and obey the will of the Father. Sinunod po ni Maria ang kagustuhan at ninanais ng Ama. Kahit na hindi po niya alam kung ano ang kanyang gustong sabihin. At hindi niya alam at hindi malinaw para sa kanya ang ninanais at gustong mangyari ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, lagi po sana nating ipagdasal na bigyan po tayo ng lakas ng loob at tiyaga upang ating masunod ang kanyang mga plano para sa atin. Ikalawa po, pag sinabi po ng Diyos, kahit na mahirap, wala pong imposible. Sapagkat kahit imposible po ang mga bagay-bagay, basta gusto niya, ito ay posible. Sa ating pong buhay, minsan nararanasan natin ang mga mabibigat na problema sa mga panahong pong ito. At sa mga panahong pong ito, huwag po sana nating kakalimutan may Diyos na tumutulong sa atin upang malutas ang ating mga problema. Alam niyo po, noong ako po'y kasama pa sa Parish Pastoral Council sa aming parokya sa Santo Cristo del Perdon Parish, mayroon po kaming kasamahan na ang tingin po niya sa lahat ng bagay ay positibo. Kahit na sa gitna ng problema, she always say, "Thank God, thank God." Even in the time of unthinkable difficulties, even in the time of problems, nandyan na po yung problema nila sa pinansyal na pangangailangan. Ilang beses din po silang nagpalipat-lipat ng bahay. Kasabay po nito ang bayarin sa ospital sapagkat may cancer po ang kanyang anak at single parents pa po siya. Subalit, sa kabila po ng lahat ng ito, nagagawa pa po niyang magpasalamat at magtiwala sa Panginoon. At alam po ninyo, nung nakausap ko po siya, at nung kami nagkausap, kinumusta ko po siya. At
Ako pa po ang nagulat at ako pa po ang kanyang pinayuhan. No? Sabi po niya, Paul, sa kabila ng mga problema sa ating buhay, ugaliin nating parating tumawag sa Panginoon na siyang nagbibigay ng ating buhay sapagkat walang makahihigit sa Kanya kahit na ang napakalaking problema na ating pinagdadaanan. Sapagkat ang ating mga problema ay napakaliit kumbaga sa biyaya or kumpara sa biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin. And she added, lagi lang tayong magtiwala sa Kanya sapagkat naniniwala ako, wherever God settled me, God will always there for me. Yan po sana ang ating ipagdasal at pagnilayan ngayong Lunes Santo. Handa ka ba? Handa ba ako? Handa ba tayong sumunod sa ninanais at kagustuhan ng Ama kahit sa bingit ng alanganin at kahirapan? Maging katulad po sana tayo ni Maria na handang tupdin ang utos ng Ama sa hirap at kinhawa. Fiat, wika niya, matupad nawa sa akin ang winika mo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat.